Thank you. Maraming po salamat. Thank you very much. Thank you po. Una-una ay nais ko bumati sa nangungunang mga organizers, ako si Father Dars Cabral, sa Darita Paris, at bago po Father Dars, ako ang chairman ng Social Communications Commission ng Diocese of Malolos. Ito, nakita na po tayo kung magkaroon tayo ng tali dito, mga dalawang buwan na nakaraan. Kahit na wala sa rito, binabati ko rin ang inyong obispo, Bishop Jose Oliveros, si Remy Deliena, ng news desk ng GMA7, at kung di nagkakamali, ibigay kong listahan ng mga miyembro ng audience dito. Mula sa Immaculate Conception, Tikmas, Seminary, St. James the Apostle, Diocese of Malolos, mga head ng mga iba't-ibang mga commissions of family and life sa iba't mga diocese at parishes, Paris Pastoral Council, dito po sa Diocese of Malolos, Couples for Christ, at baba po. Thank you po. Awakan ko na lang po. Magandang umaga po sa lahat. Isa po malaking kasiyahan para sa akin ang muli na naman na nandito sa Malolos. It is indeed a great pleasure for me to be back here in Malolos. I've been here several times in various episodes of my life, Postmaster General, Turista, nung nagkaroon ng inauguration si Presidente Ayala Estrada, dyan po sa Parasuwain. Pagbisita ko sa mga kakilala ko dito, at nung namatay si Congressman Chudulo Natividad, dito po binuro, nandito rin ako, isama sa mga salita. Nung magkaroon ng rally, malaking rally po dito po sa Malolos, sa pamumunan ni Bishop Jose Oliveros. Sa bagay ito, I would like to discuss, kayo po mga eksperto sa theology. Ako po isang layman pagdating sa theology. Pero kami dito sa debate tungkol sa reproductive health. Pagkausap natin yung mga laymen, kausap natin yung mga pangkaraniwang tao. Maganda po, nadagdagan natin ang mga aspeto na hindi lamang spiritual, kundi tungkol halimbawa sa demographics, mga scientific aspects, mga statistical aspects, medical, social, at isama na natin yung legal, yung constitutional. Tigil muna natin yung pagbigay. Yun po, yung mga aspeto na yan. Sapagkat yan ang mga talagang pinag-uusapan ng gusto. So it's very important for all of us to be armed with information. You know, in a debate, power is in the hands of those who have the information, not the data. That has been my experience as a debater in college and as a legislator. Kung meron pong talakayan, napakalaga na nasa hawak ng kamay ninyo yung mga kaalaman, lalo na po yung statistika. Kaya hayaan nyo na talakayin ko itong mga bagay-bagay na ito. Siya nga pala, ako'y natutuwa na nandito sa isang makasaysayang lugar. Para sa kalaman iba, siguro alam niyo naman, ito ay naging parang presidential palace ni President Emilio Aguinaldo nung siya ay makasiwa sa First Philippine Republic, although hindi siya masyadong nagtagal dito. Alam niyo, itong litrato ito ay litrato na ginuha doon sa aming lugar na magkaroon ng sunog sa isang depressed area sa amin. Maraming bata doon. Parang hindi sila nasunugan dito sa litrato nito. Noong kami unang mag-debate nung nakaraang kongreso ng author ng Reproductive Health Bill na si Congressman Edsel Lagman ng Albay. Kasi madalas na sabihin, napakaraming bata at parang napaka-negatibo ang dating sa kanya pag bata ang pinag-uusapan.
Pinakita ko sa kanya itong litrato ito. Sabi niya kasi, dapat hindi sinilang yung mga bata, yung mabawasan, masyado marami, nakakabigat sa ating ekonomiya. Pinakita ko itong litrato ito at tinanong ko siya, ginoong author ng RS Bill. Sabi mo, dapat nabawasan yung sinilang ng mga bata para makagaan sa ating ekonomiya. Pwede po ba malaman mula sa inyo kung sino sa mga bata ito ang hindi dapat pinanganak? Yung mga nakapula, yung nakaputi, o yung nakapikit doon. Hindi sa makasagot, unfair daw yung question ko. But then I said, he just said that there should be less children born in the Philippines. So ibig sabihin, gusto mo na nabawasan yung isa nila, unfair daw. But that is really the point. Magandang pag-usapan yung hindi sinira ng mga bata, pag-istatistika lamang ang pinag-usapan. Pero kung buhay na yung mga tao, ito, mga tunay ng mga tao, napakahirap. Sapat siyempre, yan, may mga ina, may mga kapatid na, meron mga nagmamahal sa kanila. At isang bagay pa po, na madalas sabihin ng mga nagsusulong ng Reproductive Health Bill, at ito iuuna-una. Sabi nila, 50% daw, halos, ng mga ipinanganak ay mga unwanted, mga resulta ng unwanted pregnancy or unplanned pregnancy. Ibig sabihin, sinilang sila ay hindi inaasahan, hindi ginugusto, hindi ginusto ng kanilang mga magulang. Kung tama ang sinabi ng mga nasusulong ng RS Bill, siyempre tayo ay mga cross-section ng ating lipunan, ibig sabihin, 50% sa inyo ay ipinanganak ng hindi gusto ng inyong mga magulang. Mukhang kalahati sa inyo ay unwanted. Ewan ko lang, sino sa inyo? Siguro, titignan nyo nasa kaliwa nyo, baka yan unwanted. Yung nasa kanan, yan unwanted. At yung mga unwanted, wala pa kayong karapatan na batiin ng happy birthday. Kasi hindi happy ang inyong pagdating sa mundo ito. Ayon sa mga author ng Reproductive Health Bill. Of course, hindi natin sinasakayunan yan. Ang isang pang bagay na madalas kang sabihin na ayon daw sa survey, an overwhelming majority of the Filipino people are in favor of the Reproductive Health Bill. Yan po ay hindi ko sinasangayunan sapagkat pag titignan nyo yung methodology ng kanilang pag-survey, sa unang tanong pa lamang, meron ng depekto. Ang unang tanong, nabasa mo ba ang Reproductive Health Bill? Karamihan, mahigit po 90% sa aking kaalaman ay hindi nabasa ang Reproductive Health Bill. The answer is no. So dapat, pag ang answer ay no, dapat hindi na tinatanong. Halimbawa, tatanungin ko kayo, what do you think of my nanotechnology bill? Pwede po malaman kung anong opinion nyo sa aking nanotechnology bill. Kayo po, ano po opinion nyo? Kayo po. Ayaw nyo sumagot. Bakit? Kasi hindi nyo nabasa. Pero ito nakakatawa pa. Sinundan nila at hindi opinion. Pero inalipay naman ng SWS na yung nagtatanong daw, yun sa survey, pinaliwanag daw yung RS Bill. Sabi ko nga, paano niya pinaliwanag? Muna-muna, eksperto ba yung sa survey na yan sa RS Bill? At saka, gaano kahaba na pinaliwanag yan? At saka, asan ang kanyang posisyon? Alam niyo, RS Bill, isang mahabang panukalang batas. Kahit na kami, kailangan mahabang paliwanag. Kaya nga meron debate. Pagkatapos sasabihin ng SWS, nandun lang, umupul lang sila, sandali, na ipaliwanag na niya yung RS Bill. Alam niyo po, nung ako'y nandito sa rally, ako'y nakaupo doon sa opisina ng obispo. Pero tatlong reporter na nag-interview sa akin at tinatanong ko bakit ako tumututol sa RS Bill. Tinanong ko muna sila, okay, bago natin pag-usapan niya, pwede kong malaman kung nabasa niya na yung RS Bill. Alam niyo, doon sa tatlo, dalawa, hindi nabasa. Mga reporter na ho ito, na dapat makaas ang kaalaman sa mga nagbabagang mga issue sa ating lipunan. Doon sa amin, sa camera, doon din, doon sa coffee shop doon, tatlo rin ang nagtanong sa akin at tinatanong ko, bakit daw? At tinanong ko sila, nabasa mo naman yung RS Bill. Nagulat din ako. Isipin nyo, napakainit na issue sa camera. Pero doon sa tatlo, dalawa rin hindi nakabasa. Eh kung ito mga reporter na ito na dapat mataas
mataas ang kaalaman sa mga issue, hindi nila nabasa. Paano pa kaya yung mga ordinaryong tao na tinanong nila dito sa survey? Alam nyo, ang tao, bago tanungin, dapat nalalaman niya kung anong nilalaman ng issue. Nung magkaroon ng debate sa Channel 2, marami sa inyo siguro nakapanood yan. Nagbuyat kayo, inabot ka ng pasado alas 12 ng gabi. Nung nagkaroon ng phone-in, yung mga texting, napakayag nila kung anong opinion nila doon sa aris bill, ipasura o ipasa. Alam niyo, 69% sumagot ipasura. 31% ang nagsabi ipasa. Yung may kita, nag-iiba ang opinion ng mga tao pag nalaman nila. Kasi alam niyo, as a generic issue, who would argue against reproductive health? Kahit na ako, I would be in favor of reproductive health as a generic issue. Kasi siyempre, nakakaigil sa ovary, nakakaigil sa cervix, kung sinabing reproductive health. At para sa mga kalalakihan, yung prostates natin po, makakaigil. So who would argue the same way that who would go against cardiovascular health, pulmonary health, cardiac health, digestive system health? Siyempre lahat yan, mapulpo tayo. Pero, tinututulan ko sapagkat meron po mga detalye na mga dapat tutulan at meron mga prinsipyo na kanilang ginagawang basihan na hindi po tama. Alam niyo, nung sinimulan ang debate doon sa Committee on Population sa Kamara ng Representante noong November 24, 2010, ang isa sa mga unang nagsalita, isa sa mga unang nagsalita ay si former Senator Ting Paterno, speaking for the pro-RH group doon sa unang hearing. Nagulat ako sa sinabi niya. Ano sinabi niya? And if you have too many children that you can't afford to send to school, you are consigning those children to poverty. And you are promoting an intergenerational poverty, ang salin ng kahirapan mula sa magulang hanggang sa mga anak at sa mga apo. Salin ng kahirapan. Parang salin lahi, parang hereditary, parang nakakahawa ang sinabi ni Senator Paterno na pag ikaw ay mahirap, yung anak mo magiging mahirap, yung apo mo magiging mahirap down the line. Ito po ang isang litrato ng isang mahirap na lugar, isang mahirap na elementary school sa Quezon City, a low-cost government housing project. Maraming taon na nakaraan. May kita nyo sa building na talagang mahirap na school building po ito. At may kita nyo formal na litrato ito ng mga kabataan, pero ang iba dyan, nakasinelas lamang, naka-rubber shoes. Kung tama ang sinabi ni Senator Paterno, dapat ito mga bata ito, hanggang ngayon mahirap pa rin. Pero ano yun, pag isa-isa nyo mga bata ito, marami sa kanila, nakaalat na ang kanilang kabuhayan. Ang iba, naging doktor, naging abogado, naging CPA, naging businessman, karamihan ng unang buhay. Noong una po, doon sa tinitirahan ng lugar, halos walang phone sila, walang sasakyan. Nagkukumpute ng mga tao. But today, halos lahat sila. May sarili ng sasakyan, iba nasa abroad na. And one of them is now a congressman of the 2nd District of Parañaque. Alam niyo, ang isa sa pinakamahalaga at pinakamalaking component ng ating GDP, Gross Domestic Product, yung pong OFW, contributing $21 billion and growing every year. 12% of our GDP is accounted for by the OFWs, numbering about 8.7 million Filipinos. Marami sa kanila nagsimula dito sa Bulacan, sinimula ni Kamara sa Onle. Marami sa kanila galing sa mga baryo, galing sa mga mahirap na lugar. Hindi po sila yung nakatira dito sa magagara ng mga magagara bahay, dito papunta dito sa katedral. Hindi po. Galing sila sa mga baryo. Hindi sila nakatira sa Forbes Park, hindi sila nakatira sa mga exclusive villages na tinirahan ni Senator Paterno. Karamihan sa kanila yung mga mahirap, karamihan sa kanila ay galing sa mga pamilya na maraming anak. Pero sila ngayon ang talagang umaakay at nagsusuporta sa ating ekonomiya. $21 billion. Kung wala sila, nasa kaya tayo ng 1997 crisis,
nasa kaya tayo ng 2008 financial crisis. In fact, all economists agree na sila ang talagang naging haligi ng ating ekonomiya. Kaya naman, hindi natin naramdaman yung 2008 financial crisis na talagang nasaktan gusto ang maraming ekonomiya sa buong daigdig. At hindi lang yan. Meron isang bagong sektor ng ating ekonomiya na ngayon ay palaki ng palaki. Ito po yung IT BPO sector, Information Technology, Business Process Outsourcing sector. Noong 2009, umabot na sa 400,000 at palaki pa ng palaki. Growing by about 20-25% per annum. At noong 2008 ay ito ay nag-account ng $6.1 billion. At ang projection ng mga ekonomista, siguro sa loob ng mga 3, mga 4 na taon mula ngayon, ay baka umabot ng mga mahigit $14 billion ang kontribusyon ng sektor nito. Karamihan din sa mga nasa sektor nito ay galing sa mga pamilyang mahirap, galing sa mga pamilyang ordinaryo, hindi po sa mga mayayamang pamilya. Sila rin ngayon ang nagiging haligi ng ating ekonomiya. Palaki ng palaki at sa aking projection, siguro in about 5 to 6 years, baka makikita nila yung ating OFW sector sapagkat malaki po ang per capita income ng mga nasa IT BPO sector. Ito yung mga kanilang mga trabaho, engineering, animation, contact center, yan po yung mga call center kami, software development, back office, etc. Ang Pilipinas ay number 3 sa buong daigdig. Noong huling nagkaroon ng assessment, number 1 ang India, number 2 ang Canada, at number 3 ang Pilipinas. Isipin nyo, number 3 ang Pilipinas sa buong daigdig sa sektor na ito. Kaya hindi po maliit ang ating IT BPO sector. At ito bandang huli, yung call center sector, noong una ina-idolize natin ang India, pero ngayon nakikita na natin ang India. At ito ay dahilan nga sa mga tao na sinabi ko, mga tao na galing sa mga mahirap na pamilya at galing sa mga pamilya na maraming anak. Pagkakasisi yung mga mahirap sa paglaki ng ating populasyon. Tingnan natin yung statistika. This is a very important piece of information. Ito mula mismo kay NEDA Secretary, kay Tato Paderanga Jr. Si Secretary Paderanga, siya din ang NEDA Secretary noong 1992, noong presidente pa, si Cory Aquino. Noong 1992, ang populasyon ng Pilipinas, 65 million. 2011, bumalik si Secretary Paderanga again as NEDA Secretary. 2011, ang populasyon, naging 95 million. Ito ang ituturo ng mga pro-agay sa kanila. Kita nila, lumaki ng 30 million ang populasyon ng Pilipinas. At ang dahilan dyan, dahil nga sa napakataas na birth rate ng mga tao mahihirap. Tingnan natin ang statistika. 1992, ang mga mahihirap, 32% ng ating populasyon. 2011, ang mga mahihirap, 26% ng ating populasyon. Ilan ang kinontribute ng mga ilan ang nasa poverty level noong 1992? 20.8 million. Ilan ang nasa poverty level, below poverty level, mga mahirap noong 2011? 24.7 million. In other words, ang nadagdag sa populasyon ng mahirap, 4.1 million. Ang nadagdag sa populasyon ng Pilipinas, 30 million. Simpleng arithmetic, sino ang mas marami ang idinagdag sa populasyon ng Pilipinas? Yung mga mahirap ba o yung mga hindi mahirap? Ayan po. The poor accounted for only 4 million. The non-poor accounted for 26 million of the 30 million additional population of the Philippines. So, why are the unaged people blaming the poor for the increase in population? The increase accounted for by all classes, all economic classes of Philippine society. Hindi lamang mahirap. Dito nga, mas konti ang kontribusyon ng mga mahirap kaysa sa mga hindi mahirap. Ang isang bagay din na dapat makita natin ay yung tinatawag deceptive strategy na ginagawa ng mga pro-RH. Ang isang halimbawa dyan ay mismong author ng RH Bill. Alam niyo, noong July 2, kasi nagsimula
noong July 1, 2010 at nag-file ng mga bill ang mga congressmen. Ang inuna nila yung kanilang pet bills. Isa ako sa mga nauna na nag-file at denial ko yung House Bill number 13. Yan po yung protecting the right of the unborn. At tinignan ko yung mga ibang nag-file, nakapila yung mga chief of staff namin. Ang ginagawa para balansyado po, para hindi naman yung nauna, lahat ng bill papayal na daan-daan. Hindi yung ginawa. Kung ikaw muna, yung first 10 naman ang bibilangin. Bibigyan ng number. Tapos yung pangalawa, yung next 10. Nakataon yung aking chief of staff, pangalawa po na nakapila. Kaya yung House Bill ko naging number 13. From 11 up to 20, yung aking House Bill. Yung nauna sa akin, definitely, hindi po si Congressman Lagman. Meron po isang congressman nauna. Pero nagulat ako, nung bigla ako nakita yung isang press release ng author ng House Bill at sinasabi niya, nakalagay dito, siya raw ay nag-file ng House Bill number 03. Sabi ko, paano nangyari yun? Alam ko na iba ang kongresista na nauna sa akin, isa lamang ang nauna sa akin, sa kanya yung 1 to 10, dapat kanya yung House Bill number 03. At nakita ko nga itong press release nito na galing sa opisina ni Congressman Lagman. Alam niyo, inimbestiga ko ito. Napakalaman ko na meron palang napakalaking pressure para yung House Bill na House Bill number 96 nung pinahil ay gawing House Bill number 3 para mauna sa House Bill number 13. Alam niyo, malaking bagay po yan kasi kung sino mauna, siya ang author. Sa kanya ang unahin. Kaya nag-imbestiga ako at mismo sa Wilson Index Division at nagsabi na meron lang matinding pressure sa kanya, tinawagan siya, pinagalitan pa siya, pero sinabi ko sa kanila, pag yan ay indong babalik na rin, babaguhin, yan po ay falsification ng numero, ng record, ng ating kawad representante, at umanda kayo, papayalan ko kayo ng kaso sa opisina ng Ombudsman. Mabuti na lang at hindi sila sumunod. Pero itong House Bill, itong press statement ito ay nailabas na. Akala siguro ipabibigyan siya. At gagawin House Bill number 3. Anong problema niya? Si Andy Cruz, isang kilalang reporter sa ANC Channel 2. Sa kanyang blog, binasa niya House Bill number 3, ang bill ni Congressman Lagman. Doon sa Bicol, meron na isang press statement, news article, sa Legazpi City, ganoon din. Ginamit din ang House Bill number 3, yung House Bill number 96 dapat. Alam niyo, hindi pwedeng sabihin ni Congressman Lagman na siya nagkamali. Kung yan ay House Bill number 13 at nasabi niya na House Bill number 3, pwede ba? Slip of the tongue, no? Pero House Bill number 96, kahit anong slip of the tongue, mahirap po maging House Bill number 3 yan. Hindi ho ba? Kaya talagang meron pong sa aking pananaw, pagtatangka ng pandilit lang, falsification. At ang isa ba, nung magkaroon ng debate, ang isa sa mga nag-interpellate ay ang ating bagong kongresista, Manny Pacquiao, at siya ay nag-interpellate. Pakinggan po natin yung kanyang interpellation. Pero sa tinatanong, ang tinatanong niya ay isang nilalaman, isang provision ng RX Bill na nagsasabi na mandatory para sa mga employers na magbigay ng reproductive health services kasama na yung maaaring magbibigay ng condom at contraceptives. Kaya nag-aalala si Congressman Pacquiao na baka mamaya pag magbibigay yung mga employers ng mga contraceptive kasama condom sa mga empleyado, makasingilin yung mga empleyado at makatubuhan pa sila. Ito po, kaya nag-aalala si Congressman Pacquiao. Ito ang kanyang tanong. Sa palagay ko, nung itong amendment ng division ng provision na ito, pinadala natin sa Committee on Population and Population. At pinag-usapan dito sa senaryo, naging tayo ang ating mag-ising na congressman doon sa laban niya si Mosley. Kaya di nalaman na itong provision na ito ay amended na. Wala na po dyan. Tinanggal
sinabi amended na. Di ba? Tama po ba, Mr. Speaker, tama po ba ang aking pagkakaintindi na wala pong penalty o parusa na ipapataw sa employers na hindi sumunod sa Section 21 dahil wala naman pong nakasaad na sa Section 29 for violation of Section 21 kung tama po ba mandatory ang obligasyon ng mga employers dahil gumamit po na ginagamit po natin ang word na self-provide. Di naman po maganda na mukhang tinatawag natin ang mga mamamayan na sila naman ang ating boss. At tinanggal na po ang obligasyon ng mga employers. Kung wala na pong obligasyon, wala na violation. Kung wala pong violation, wala pong penalty. Tingnan niyo po yung ayos si Congressman Lagman. Kala ko sa talaga. Tingnan natin yung counterpunch. At Mr. Speaker, gusto ko lang linawin na kasabi mo lang na tinanggal na yung penalty, eh wala po tayo sa amin yung period. Wala po sa amin, eh nasabi mo lang na tinanggal na yung penalty. Kaya nga ako, yung mga authors mismo ay voluntarily nag-submit ng amendment sa Committee on Population and Family Relations. Pagdating po ng period of amendments, whether committee amendments or committee amendments, palagay ko committee amendments, meron po understanding ang komitiba na itong mga provisions na ito, 5 lahat yan ay hindi na kasama sa patukan. Mr. Speaker, gusto kong malaman kung ito ay amin na. Although nagsatin ng mga ibang congressman natin, eh kung gusto kong malaman kung at anong role ko ang ginamit dito. Ayun, anong rule po ang ginamit? Diyan nagkakataludal na si Congressman Lagman. Sapagkat iba po yung pinapanukala mo pala. At iba yung sinabi niya na una na amenda na. These are two very different things. He was just proposing. Pero yung pag-amenda na yan ay hindi pa po effective. That's why it was very wrong for Congressman Lagman. Akala siguro niya may isahan si Congressman Pacquiao. Kaya nangyari dito, kahit napagito si Congressman Pacquiao sa larangan pag-debate ng technical knockout niya si Congressman Lagman dito sa debate na ito. Kaya kahit nawala sa rito, palapakan po natin si Congressman. Tingnan po natin yung House Bill number 4244. Dati, House Bill number 96 yan. Ang ginawa, nagkaroon ng substitution na, pinag-consolidate na yung mga iba-ibang mga bills. House Bill number 96, 101, 513, 1160, 1520, at 3387 na iba-iba po ang may akda. Ganito po ang proseso sa legislation. Ngayon, ang isa sa mga dahilan kung bakit tumututol kami dito sa House Bill, RS Bill nito, marami po sa mga pangunahing provision ay redundant. Yun ay nasa loob na ng mga existing law. Meron ng batas na nagpo-provide doon sa mga pangunahing provision na gustong isulong ng mga RS Bill proponents. Bakit nila sinusulong ito? Sa aking palagay, ito ay ginagawa nilang sweetener, pangtakipo para matakpan yung bitter bill na nasa loob ng RS Bill na kung yun lamang ang pag-usapan, marami siya ang tututol. Ano ginawa nila? Kung ano-ano mga sangkap ang nilagay nila para maakit yung mga tao at maakit yung kanilang approval. Kasi marami magsasabi, ay gusto ko yung House Bill na yan, RS Bill, kasi meron pala maganda para sa breastfeeding. Ay gusto ko yan sapagkat mapapaigi yung ating maternal health care. Gusto ko yan sapagkat meron pala provision dyan para sa tungkol sa mga halimbawa mga AIDS at iba pang mga STD. So yun ang nangyari. Kaya pag tinatanong mo, bakit ka pabor, iba-ibang
yung pinaka-sentro ng RH Bill ay gusto nilang bumasta ng bilyon-bilyong piso para bumili po ng contraceptives at condom at para pamahagi sa mga tao. Andiyan yung issue ng bakit tayo gagasta samantalang ang daming priorities. Yan, tatalakayin ko mamaya. Bakit tayo gagasta samantalang ito ay grant prone? Nakita na natin kung ano mga nangyayari sa mga opisina ng gobyerno, lalo na sa DOH, pagdating sa mga bagay na pinamamahagi ng walang accounting. Kasi nga naman, kung ikaw ay magbibigay ng kondo, magbibigay ng bills, makakaasa ba tayo na mayroong full accounting dyan? Bibirma ba yung mga tao tuwing tatanggap sila ng kondo o kaya ng mga contraceptives? So napakadali para magkaroon ng post delivery, napakadali para magsabi na ito ay na-consume na, yung pala post delivery ang pinag-uusapan. Tingnan po natin isa-isa. Ang sinasabi ko rito ay ang Republic Act 9710. Ito po ay isang bagong batas, 9710, ang title nito, an act providing for the Magna Carta for Women. Tingnan natin, ano siya sabi ko. Okay, isa-isa natin. Sa RH Bill, maternal, infant, and child health and nutrition, including breastfeeding. Ganda, di ba? Pero, hindi na siya sabi, itong provision nito ay nasa loob na ng Republic Act 9710. Ano sinasabi ng Republic Act 9710? Maternal care to include pre- and postnatal services to address pregnancy, promotion of breastfeeding. Kaya para sa mga nasasabi, gusto ko yung bill na yan sapagkat meron maganda para sa breastfeeding, nandun na po yan sa Republic Act 9710. Sunod, family planning, information, and services. Sasabihin ba, gusto ko yan para matutuhan ng mga tao ang tamang family planning. Sino nga naman nagkukontra dito? Sapagkat lahat naman tayo, gusto natin ng general family planning. Ano ang sinasabi ng 9710? Responsible, ethical, legal, safe, and effective methods of family planning. It's there. Existing na. Sunod, proscription of abortion and management of abortion complications. Again, napakaganda kasi lahat tayo anti-abortion. Sasabihin pa, gusto ko yan sapagkat yan ay anti-abortion. Pabor ako yan. Pero hindi sinasabi na Republic Act 9710, ang sabi dito, prevention of abortion and management of pregnancy-related complications. Nandun na po. Ito ba isa? Sa RH Bill, prevention and management of reproductive tract infections, HIV and AIDS, and other sexually transmittable infections. Again, beautiful provision. Sino ko kontra dyan? Wala. Pero, maraming maakit. Gusto ko yan sapagkat problema natin ng AIDS, problema ng STD. Tingnan natin, Republic Act 9710. Prevention and management of reproductive tract infections, including sexually transmitted diseases, HIV, and AIDS. Halos pareho ang wording. Kinopia, halos in my interpretation, I accuse them of plagiarizing, of copying an existing law para maakit. Ano lang sinabi na para maakit yung mga tao para bumabor sa RH Bill. Elimination of violence against women, again, who would argue against that. Pero sa 9710, nandun din, in cases of violence against women and children. Nandun na rin po. Treatment of breast and reproductive tract cancers and other gynecological conditions and disorders. Nasa RH Bill, madami pa pabor because of that provision. But again, Republic Act 9710, existing law, prevention and management of reproductive tract cancers like breast and cervical cancers and other gynecological conditions and disorders. Almost verbatim an existing law. Hindi na po kailangan. Ito po isa. House Bill number 4244, RH Bill, Prevention and Treatment of Infertility and Sexual Dysfunction. Yung sarap pa, maganda yan. Pati pala infertility. Gustong ayusin, hindi ibig sabihin, pinipigilan. Yung baka tutulungan pa infertility. Pagmaro ko yan. But then, they're not saying na sa the Republic Act 9710, andun din po, Prevention and Management of Infertility and Sexual Dysfunction pursuant to ethical norms and medical standards. Existing na po.
Reproductive health education is also there, sa 9710. Mental health aspect of reproductive health, 9710. And din yung mental health problems of women and girls. So, yan po ay napaka-importante sa ating pakikipagdebate sa pumapabor sa RH. Kaya pag meron silang sinabi, yung mga binagay ko, ang sagot natin yan, nandiyan na yan, it's already an existing law. There is no need for an RH bill. Kasi yung concern mo, sinulog na yan ng Republic Act 9710. Meron po isang kilalang scientist. Ito si Ray Kurzweil. In fact, isa sa mga favorite scientist ko. Anong sinabi niya pagdating sa sinasabi na lumalaki daw ang populasyon, meron daw overcrowding, overpopulation? Ano sabi ni Ray Kurzweil? The reason that space seems limited is because people live in these inventions called cities, he said. But anyone that has taken the train lately knows there is plenty of space. Ang isang halimbawa, MacArthur Highway. Pag pumunta ka dito sa loob ng Malolos, sasabihin mo, maraming tao. Pag dumaan ka sa mga lugar na daanan, Kalumpit, Bukawi, Giginto, Marilao, etc., maraming tao along the highway. Pero, kung ikaw ay makiat sa puno, tignan mo kung ano nasa likuran ng mga bahay, ano makikita mo? Empty space, all the way, probably to the Ecija, all the way to the Sierra Madre. And it is the same story all over the Philippines and all over the world. Ang ituturo nila yung cluster of houses. Kasi siyempre, naging sila na nagtisigit ang mga tao. But beyond the houses, empty space. Parang sinasabi, overpopulated ang Pilipinas. Ang pinapagit nila yung ating populasyon. 95 billion, makata mong 120 billion, 120 billion. Ang unang sasabihin mo dyan, yung mga nasasabi na dating araw 120 billion tayo, dating araw magiging 200 billion tayo. Ang sagot mo dyan, simple. Ang Pilipinas ba for 10 years na lang? Ang Pilipinas ba for 20 years na lang? Pagkatapos mamumulaw na? Why are we worried about becoming 200 billion? Eventually, we're going to get there because the Philippines is going to be around for the next 1,000 years, the next 2,000 years and more. Aabot tayo dyan. But if you ask me, somewhere along the way, technology, science is going to do something. 200 years ago, Malthus scared the entire mankind with this Malthusian theory na magugutom ang tao sapagkat maubusan tayo ng pagkain. Hindi raw kaya pakainin ng mundo ang mga tao na dumadami ng dumadami. 200 years ago, hindi pa rin nangyayari yung sinasabi ni Malthus because of technology, because of science that improved our agricultural and food productivity. Okay, balik ang ating populasyon. Ang populasyon, ang pinakamahusay na basihan kung overpopulated ang isang lugar ay hindi po yung population per se, kundi population density. Ang ibig sabihin ng population density, number of persons per square kilometer. Halimbawa, dito tayo ngayon, let's say 200 tayo. Sa kwarto ito, tamang-tama lamang. Pero pag tayo ilagay sa isang ordinary classroom sa Malolos Elementary School, ang 200 ay overpopulated. Tama ba yun? Pero pag tayo ay inilagay sa Iyas ng Bulacan, ang 200 ay kakalog-kalog. Tama ba yun? Pag ang 200 ay ilagay sa Arteta Coliseum, lalo na po, magiging very underpopulated. So population density ang pinakagandang basihan. Population density. Ano ang number ng Pilipinas pagdating sa population density sa buong daigdig? Parating sinasabi, number 12 na tayo pagdating sa laki ng populasyon. That's correct. Ano number ng Pilipinas? Number 42 sa population density. We are a long way from our number 12 insofar as absolute number is concerned. Pero pagdating sa population density, tayo ay number 42. Mababa ang ranking natin. Okay, balikan pa rin natin. Ang overpopulation ba nakakasama ng ekonomiya? Sabi nila,
Dahil tayo ay overpopulated, it drags down the economy. Yan daw ang obstacle sa ating economic development. Kung tama yan, dapat yung mga bansa na mas mataas na population density ay mas masama ang ekonomiya kaysa sa Pilipinas. Di ba? Kung tama ang kanilang sinasabi. Tingnan po natin ang statistika. Okay. Ang Pilipinas, number 42, ang population density, 266. Gawin natin 300 para mas madali ang population natin. Macau, ang population density, 20,000. Kung ikumpara mo sa 300, that's about 150 times bigger. Tama ba yun? Kasi kung 15 times lang, kung 15 times, mga 3,000 yan. Ito, 20 times, almost mga 100 times bigger. Sino ang mas mahirap? O sino ang mas mayaman? Macau o Pilipinas? Dapat mas mayaman ang Pilipinas, di ba? Dahil mas galing ang ating population density. Sino ang mas mayaman? Hong Kong o Pilipinas? Ang population density ng Hong Kong, 6,571. Napakasikip kung yan ang magiging pasiyan natin. Mas mayaman ang Hong Kong. In fact, sila kumukuha sa atin ng mga DH. Kasi kung tayo mas mayaman, baliktad, dapat yung mga Hong Kong ang ating kinukuha dito. Singapore, sino mas mayaman? Ang population density nila, 5,500. Tayo po ay 266 lamang. Mas mayaman ang Singapore. Tingnan natin yung mga bansa na halos kasabay natin sa pagpunla. Noong una, noong mga 50s, pare-pareho tayo, even in the early 60s, pare-pareho tayo. Yan po yung Taiwan, yung Korea, at yung Pilipinas. Yung Taiwan at Korea, nagkaroon ng population control. Pero kahit na meron siyang population control, mas malaki pa rin ang kanilang population density sa ngayon kaysa sa atin. Ang South Korea, 477. Ang Taiwan, 686. More than double ang population density. In other words, noong mga 60s, mas malaki pa ng ihamak ang kanilang population density. Kasi yan ay nagkaroon sila ng population control. But look at Taiwan today. Look at Korea today. Sino po mas mayaman? Mas mayaman ang Korea, mas mayaman ang Taiwan. Hindi naging obstacle sa kanila. Yung kanilang mas mataas na population density. Hindi naging obstacle sa kanilang development. Yung kanilang mas masikip na kalagayan. In other words, kung inyong susurin ito, all development economists are almost one and the same. Ang susi sa development, hindi po populasyon. Ang susi, number 1, correct leadership. And number 2, correct development strategy. Yan po ang marahil naging kulang sa ating bansa. Kaya tayo ay nahuli ng sobra-sobra dito sa Taiwan, sa South Korea, at kasama na ang Singapore. Tingnan naman natin yung mga bansa na mas maliit na population density. Kung tama ang sinasabi ni Congressman Lagman, dapat yung mga bansa ito ay mas mayaman kaysa sa atin. Botswana, 2.5. Sino po mas mayaman, Botswana o Pilipinas? Namibia, 2. France Guyana, 1.88. Mongolia, 1.67. Doon sa mga lugar na yan, pag kayo maglakad, baka sa loob na isang araw, baka wala kayo makasalubong ang kapwa tao. Sa kakundian ng kanilang mga tao. Ano nangyari sa kanilang bansa? Napakahirap ang kanilang bansa. Ang dahilan dyan, kung bakit mahirap sila, wala silang critical mass to generate economic activities. At kaya na rin mismo ang maaaring sumugod dito sa Bulacan. Ako rin, sa aking karanasan doon sa aming lugar, sa Romblon, galing ako na Romblon. Saan ang mas maganda ang ekonomiya? Mas maraming pera ang tao? Sa poblasyon o sa baryo? Sa poblasyon. Kasi doon mas maraming economic activity. Sa baryo, kukunti po ang economic activity. Kaya mas mahirap sila. Kaya hindi po tama. Ito po ang mga argumento natin para sagutin natin yung magsasabi na obstacle ang malaking populasyon. Of course, qualified as population density, yung sinasabi nila na ito ay obstacle sa progress, hindi po tamang sabihin niya. At katunayan dito sa Pilipinas, ito mga halimbawa, ito yung mga pinaka-overpopulated na mga lugar. Ito rin yung mga lugar na pinaka-matataas
ang per capita income na Botas, Manila, Pasig, Pasig City, Mandaue, Caloocan, Makati, Malabon, Taguig, Quezon City, Parañaque, Las Piñas, yan din ang mga lugar na matataas ang per capita income. Ang isa bang dahilan kung bakit dapat tutulan ang RH Bill ay yung komplikasyon po sa paggamit ng oral contraceptives na bakit parang tinatago nila, ayaw nila pag-usapan na gusto. Ang oral contraceptives ayon sa pag-aaral, hindi po ni Congressman Godes, kundi sa pag-aaral ng mga tao na eksperto sa larangan ng bagay nito, ay napag-alaman na pinapataas, it increases the risk of 3 kinds of cancer: breast cancer, cervical cancer, and liver cancer. Sino po nagsabi niya? Hindi po si Congressman Goles, kundi una, World Health Organization, International Agency for Research on Cancer. Ayaw nila pag-usapan ito. Pero andyan yan. Sabi nila, matagal na raw yan. Pero ito, 2007, bago lang po. Sunod, National Cancer Institute of the United States, U.S. Department of Health and Human Services. Cancer Research of UK, ganun din, breast cancer, cervical cancer, liver cancer. Harvard Medical School, breast cancer, cervical cancer, liver cancer. Indian Journal of Medical Ethics. And of course, marami pong mga ibang bagay na sinasabi ito. At mismo si Secretary Cabral, na kilala natin na isang pasimuno ng Reproductive Health Bill. Ewan ko kung kamag-anak sa ni Father Dars Cabral. Kawin ko kayo. Dahil maganda si Secretary Cabral. Okay naman si Father Dars. Mismo siya nagkonfirma sa isang interview sa radyo. Nasabi niya, pinagpirma niya in the affirmative that oral contraceptives pose a high risk of breast cancer. Pero kumampi siya, sinabi niya, totoo yan. Kaya lang, meron din magandang side effect ang oral contraceptives. Nakaka-increase ng risk of breast cancer. Pero ito po'y nagiging ginagawang healthy ang iyong ovary. Ayun, sabi ko, ano gagawin mo sa healthy ovary? Kung ikaw ay meron breast cancer. Siguro po, kung ikaw ay meron ng cancer of the ovary, you're going to be willing to take anything for your ovary, di ba? Pero kung healthy ovary mo, healthy ang breast mo, eh bakit mo ilalagay sa peligro ang iyong breast para maging healthy ang iyong ovary? Parang hindi po tama yung sinabi ni Secretary Cabral. Di ba? Ewan ko sa akin po parang mali. Ako'y nagulat. Muntik na malaglag sa upuan ko, nakakinggan ko ito. At ang isa pa, meron isang pahayag si Secretary Cabral. Noong March 5, 2010, bago siya bumaba bilang Secretary of Health, noong bago na ang gobyerno, ang sabi niya pagdating sa condoms. Condoms are 85% effective for the prevention of HIV/AIDS and 95% effective for unwanted pregnancies. Medyo nakakabahala ito kasi kung 85% effective lang, ano ibig sabihin yan? 15% hindi effective. Kung isang aeroplano, 85% lilipad. Pero 15% chance, ayan ay mapagsak. Ito ba? Pagay ko, kung 15% ang chance, mahirap sumakay sa ganyan klaseng aeroplano. At kaya na po yung 95%. Kasi kung sinabing 95%, 5% ang failure. 1 out of 20. Ako po isang estudyante ng mathematics, probability and statistics, and 1 out of 20, hindi nakakatakot po ang ganyan klaseng statistika. Ibig sabihin niya, pag merong 20 flights ng aeroplano, isa dyan ay maaaring bumagsak. Pero natin na mahigit 100 ang lumilipad na aeroplano sa Pilipinas, galing sa Maynila, galing sa Cebu, galing sa maraming lugar. Eh kung totoo, kung yan ay kung meron 5% na risk of crashing, wala tayong babasahin araw-araw kundi mga plane crashes sa diaryo. So yan ang dahilan din kung bakit nagtatak sila na meron mga unwanted pregnancies kada gumagamit ng condom.
Nagtataka sila, bakit yung mga bansa na napakataas ang contraceptive prevalence rate ay mataas din ang rate ng HIV, AIDS. Halimbawa, yung Thailand. Halimbawa, yung India. Halimbawa, yung Netherlands. Yung Netherlands is mga pumupondo sa ating mga RH dito, pero sila, di hamak na mas mataas ang kanilang AIDS rate. Doon sa Netherlands, sila pa nag-lecture sa atin. Samantarang ang AIDS rate nila, ang number of AIDS sa Netherlands, kasi dami ng number sa Pilipinas, ang populasyon nila mas maliit kaysa sa atin. At mismo yung Philippine Breast Cancer Network agrees with former Health Secretary Cabral that the bill increases risk of breast cancer. Ito po ang kanilang pahayag sa kanilang blog. What is even most particular to the Philippines is the government's population control program of oral and injectable contraceptives. Thousands upon thousands of women have been put to great risk with the early and prolonged use of the pill, undeniably a risk factor for breast cancer. Yan po ang sinasabi ng Philippine Breast Cancer Network. At meron din debate nung nagsalita po nung interview ni Congressman Nograles, isang batang congressman, kasama namin sa anti-RH group sa Kamara. Kini-question niya si Congressman Lagman. Ang ginawa niya, bumili siya ng mga contraceptives available sa mga botika. Basta over-the-counter lang ito. At kinuha niya yung literature ng mga oral contraceptives at doon binasa niya na nakalagay doon yung mga contraindications. At ang isa sa mga contraindications ay yung risk ng breast cancer. Mabuti na lang, honest din yung mga manufacturer nito mga oral contraceptives ito. Pero anong sagot ni Congressman Lagman? Hindi mo ito yan. Sabi ni Congressman Nograles, yung manufacturer nga nagsasabi, kukontrahin mo pa. So, nakakapagtaka talaga kung bakit masyadong matindi yung kanilang pag-promote ditong oral contraceptives. To the point that they would even belie the very statement coming from the manufacturers. Ito naman ang isang statistika rin na napakalaga. Ang tawag dito, Safe Reproduction Index. Ito ay statistika formulated by Social Watch Philippines. Ginamit po ang statistika galing sa Department of Health at galing sa mga iba-ibang mga departamento ng Department of Health. Dito, ang ginawa nila, nirank nila ang mga iba-ibang probinsya ng Pilipinas. Ang tawag sa kanilang index, SRI, Safe Reproduction Index. Ito ang porsyento ng mga panganganak na meron pong tumutulong na isang health professional, medical professional. Sino yung mga yan? Doktor, nurses, at midwife. Yan po yung mga health professionals na kinikilala ng Department of Health. Ang pinakamataas na SRI ay Batanes. Nakakagulat, 0.972. Ibig sabihin, 97.2% ng mga nanganganak meron pong uma-assist na medical professional. Tapos, ang top 15 ay Batanes, Ilocos Norte, Pampanga, Bataan, Lucia, Bulacan, kasama niya, Siquijor, La Union. At kung titignan nyo, sa right column, itong maternal death rate at infant death rate, kasi parati nilang issue na sinasabi, mataas daw ang maternal death rate. May kita nyo na yung mga top provinces na mataas ang SRI, napakababa din ang maternal death rate, 0.5, 0, may 0 pa, 0.1, 0, 0.1, napakababa. Ganun din po yung infant death rate. By the way, yung parati ng sinasabi ng mga pro-RH people na 11 daw everyday ang namamatay. Dalawang bagay po ang dapat magawa natin dyan. Una, hindi na po 11, mga 6 na lamang. Pangalawa, karamihan po sa mga namamatay ay doon sa mga liblib na mga lugar na talagang kulang ng doktor. At ito ang pruweba. Mamaya papakita ko rin. Ito ang pruweba na pag ang isang lugar ay talagang sumusuporta sa health professionals, naglalagay ng pondo para sa health professionals, pababa ang maternal death rate. Kaya kung ang problema, mataas ang maternal death rate, ang sagot, mag-invest ka ng mas maraming pondo para sa health professionals.
Pero baka may magsabi, baka naman mayayaman yung mga binabanggit mong probinsya, kaya marami silang pera para mag-hire ng doktor, nurses, at midwife. Tingnan po natin. Number 7 yan, Siquijor. Ang Siquijor ay isang mahirap na probinsya. Pero siguro, because of the wisdom of the leaders, they allocated a good amount of the budget for doctors, nurses, and midwives. Mataas sa kanilang SRI, 0.905, 90% of the births are assisted by medical professionals. Ang Siquijor, almost zero ang kanilang maternal death rate. So kitang-kita dito, klaro-klaro, ang sagot sa maternal death rate is more health professionals. Isa pa, Camiguin, isa rin mahirap na lugar. Nasa top 10, 0.7 ang maternal death rate, napakababa. Lanao del Norte, hindi mo mayaman ang Lanao del Norte, 0.817. Ang maternal death rate, 0.9. Tingnan natin, yung po mga lugar na nasa bottom naman. Ayan, tingnan natin. Bottom 10. Yan, ito yung mga bottom 10. Bukidnon, Sulu, Palawan, Sarangani, Davao del Sur, Aurora, Occidental Mindoro. Ang kanilang SRI, umot ng baba, 0.284, 28% lamang. Ang births assisted by a medical professional, 0.31, 31% lamang. Yung pinakamataas sa bottom 10, Catanduanes, 0.394. Kaya tingnan naman ang kanilang maternal death rate. Ang iba, lampas na ng 1.4, 2.1, 0.7. Mataas po ang kanilang maternal death rate. Ang matataas rin, yung kanilang infant death rate. Isipin nyo ito, 12, 19 out of 100,000 po yan. So, klaro-klaro na ang sagot sa ganitong problema is to invest more money, not 3 billion for contraceptives and condoms, but 3 billion pesos for more doctors, nurses, and midwives. Yan po ang sagot sa kanilang problema ng maternal death rate. Populasyon, parating siya sabi, ang ating population, uncontrolled, malaki ng malaki. Well, that is true. As I said, that's part of growing. Hindi po tayo mag-i-stop the growth because it's dangerous for population to stop growing. Delikado po yan. Kailangan meron tayong constant growth over the years. Pero, ang population growth rate natin, pababa ng pababa ng pababa. Even without our age. Noong 1960 to 70, 3%. Noong 1970 to 1980, 2.75. 1980 to 1990, 2.35. Hanggang sa naging 2.04 sa pinakahuling official report ng ating NSO. 2000 to 2007, and yung kanilang unofficial report, 1.95 na lamang. Pababa ng pababa. Kaya again, itong statistika na maaari natin makita para sa mga tao nagsasabi na uncontrolled daw. Kaya ang sabi ko nila, ano ibababa ng average kung yan ay actually approved? Yung 1.95, magiging ano? Ano, bababa ba yan? But then, ang counter nila, hindi raw population control ang RH bill. Kung hindi population control, bakit nasa population committee yung RH bill? At lalo po, pag ating isa-isahin yung mga region, kasi yung 2.04 yan yung aggregate ng buong Pilipinas, average yan. Para sa ating kwarto dito, pag sinabi ang average height ng tao dito ay 5'6", hindi ibig sabihin na lahat ay 5'6". Meron mas mababa sa 5'6", meron mas mataas sa 5'6". Isa-isahin natin yung mga tao. Ganun din yung mga region ng Pilipinas. 2.04 ang Pilipinas